Pray ang Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Abangan po ninyo sa linggo. Practice pa lang yun ngayon sila. Sa linggo po, abangan ninyo. Run out kasi para maramdaman yung run out. Salamat sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at welcome po sa bawat isa. Naratingin sa ating mga bisita. Tayo po muna yung manalangin. Salamat Panginoon sa umaga ito, Lord. Ipinagkaloob po sa amin ang napakagandang panahon, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapalang aming tinanggap, Panginoon. Salamat sa umaga ito, Father God. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na maunawa namin ang iyong mga salita. At ako, Lord, bilang lingkod mo na magtuturo, bigyan mo ako ng matalinuhan na ito'y maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagpalayan ang bawat isa, Panginoon, kung mayroong mga karamdaman sa aming kalagitnaan, bigyan mo, Lord, ng kagalingan, Panginoon. At kung mayroong may problema, bigyan mo, Lord, ng kalutasan, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalayan ang bawat isa, pamdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you po sa bawat isa at magandang umaga po sa ating purihin ang Panginoon. Napakasaya po ng ating paglilingkod sa Panginoon. Talagang grabe ang Panginoon. Talagang hindi po hadlang yung run out. Kala ko nga kanina kasi maulan, pero purihin ang Panginoon dahil bago nag-start ay nawala na yung ulan. Salamat sa Panginoon sa umaga nito. Meron na lang po tayong 30 minutes. Purihin ang Panginoon. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay ang sikreto ng tagumpay. Laging magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Yun din sinasabi ni Pastora kanina. Dapat laging magpasalamat sa Panginoon. Yun po, di ba po tayo lagi nagpapasalamat ay, sino po yung nagpapasalamat? Di ba yung mga nagtatagumpay? Palaging, Lord, salamat, nakapasa ako. Salamat, Panginoon, dati mahirap ako, ngayon mayaman na ako. Salamat, Panginoon, dahil dati may karamdaman ako, ngayon magaling na ako. Yun yung laging nagpapasalamat, yun yung laging pinagpapala. Dahil hindi ka magpapasalamat kung hindi ka pinagpapala. Laging pinagpapala ng Panginoon. Pero dapat po lahat ng bagay ay ating pasalamatan para tayo po ay magtagumpay. Dapat po ang isip natin ay nakatuon sa Panginoon para po lagi tayong mayroong pagpapala mula sa Panginoon. Kapag ang Diyos ay wala na sa isip mo, abalang-abala ka sa lahat ng bagay, araw-araw sa mundong ito, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi po tayo magtatagumpay. Ano man yung ating gawin, kulang at kulang pa rin. Pero kung ang Panginoon po ang siyang nasa isip natin araw-araw, lahat po ng ating ginagawa tayo ay magtatagumpay. Kasi yun ang sabi ng kanyang salita. Dilidilihin mo ito araw at gabi at makakamit mo yung tagumpay sa buhay na ito. Pag siya ang laging nasa isip natin, lagi tayong nakakapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Pero pag wala siya sa isip, hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon para po tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang lahat po ng tagumpay ay pwede natin makuha sa Panginoon pag tayo po ay sa Kanya nagtitiwala. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pinagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos. Dahil pag hindi po ang Diyos ang nasa isip natin, nasa puso natin, ano man ang gawin natin, kulang at kulang pa rin tayo. Pansinin nyo, maraming tao, malaki naman ang kinikita, pero bakit kulang pa rin? Maraming tao, maganda ang trabaho, pero bakit kulang pa rin? Maraming tao na may mga business, pero bakit kinukulang pa rin? Kasi po ang kasapatan lang sa ating buhay. Laging ang tao po ay laging kapos, kulang. Diyos lang po ang hindi nagkukulang kailanman. Kaya pag ang Diyos ay nasa atin, hindi tayo magkakaroon ng kakulangan. Lahat po ay meron sa atin pag nasa atin ang Panginoon. Dahil yun po ang kasagutan sa lahat ng ating kailangan. Ang Diyos po lang. At pag yun po ang ating nasa buhay, lahat ng meron sa mundo, piling ibigay sa iyo ng Panginoon. Pero pag hindi ang Panginoon ang inuuna mo, at hindi ang Panginoon lagi ang nasa puso't isipan mo, hindi po natutuwa ang Diyos. At ang sabi po sa Haggai, chapter 1, verse 9, ang sabi po dyan, umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting ani na iniuwi ninyo ay aking pang isinasambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantala ang templo ng aking tahanan
ay pinababayaan ninyong wasak. Purihin ang Panginoon. May mga bagay po na dapat natin gawing priority. Sabi ko nga, lahat ng bagay na gusto natin gawin ay importante rin po ito. Importante ang ating pamilya, importante ang pagyaman, importante ang pag-aaral, importante yung lahat ng bagay. Pero dapat po mayroon tayong priority sa ating buhay. At dapat po ang priority natin ang Diyos. Dapat kilala natin ang Panginoon sa buhay natin kung gaano siya kahalaga at ano ang magagawa niya sa ating buhay. Para tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa sa mundo ito. Sabi niya, kahit na mag-uwi ka ng maraming halaga, pero mawawala lang ito kung hindi ang Panginoon ang sentro ng buhay mo. Ang Panginoon lang po. Kasi ang sabi ng kanyang salita, mayroong isang taong mayaman, ang dami ng ani, sabi niya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, magsasaya ako at mag-iinom na lang ako. Magpapakasaya, paliligayain ko ang aming sarili dahil ako'y marami ng ari-arian. Ngayon sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong pinagpaguran? So ang lahat ng bagay po ay mahalaga, pili mong bigyan ng halaga, pero dapat ang priority natin ang Diyos. Amen. Ang Diyos po ang piling magligtas. Kaya nga pag mayroong taong na hospital, malala ang karamdaman, ang sabi ng doktor, ginawa na po namin ang lahat. Ipasa Diyos na lang natin. Sa Diyos pa rin ang balik, Panginoon pa rin talaga ang tatakbuhan ng lahat ng tao. Kaya nga sabi ko, Lord, sa iyo na agad ako. Sa iyo na agad ako. Dahil sa iyo rin lang naman ako tatakbo. Tandaan ninyo kahit anong kayaman ng tao, pagdating ng panahon, nandun na siya sa pagitan ng kanyang, kumbaga, naramdaman na niya, siya mahina na at pwede nang mawala. Ang lagi nang tatawagin, ang Panginoon pa rin, hindi yung kanyang kayamanan. Kasi hindi na siya nun kayang iligtas. Kaya napakahalaga po na bigyan natin halaga ang Panginoon. At pag siya po ang ating binigyan ng halaga sa buhay natin, walang pong hirap tayo pong mararamdaman. Kasi lagi tayo nagpapasalamat. Sabi niya, kahit na tayo ay may problema, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nararamdaman niyo ba yun? Nararanasan niyo ba yun na kahit may problema ka, nagpapasalamat ka sa Diyos? Yun po ang gusto ng Panginoon. Yung lagi tayo nagpapasalamat. Kahit wala kang pera, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Diba, kahit wala kang makain, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit may sakit ka, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit na mayroon kang, kahit wala ka ng makain, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Alam po ninyo, pag ginagawa natin yan, babalik ta rin ng Diyos ang pangyayari. Yung walang pera, magkakaroon ka na. Yung lagi mong pinasasalamatan, yun ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Kasi ang sasabihin ni Satanas, wala naman pala akong magawa sa tao ito. Kahit bigyan ko ng problema, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Walang pera, nagpapasalamat sa Panginoon. Walang makain, nagpapasalamat sa Panginoon. Walang pamasahe, nagpapasalamat sa Panginoon. Ayaw ko na sa'yo. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa buhay mo. At tandaan ninyo, mararanasan ninyo ang pagpapalang pangako ng Diyos. Ay, lalapit mo ko siya sa iyo na lahat ng bagay pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Ano pong nangyari kay Job? Lahat pinagpasalamat siya sa Panginoon at yung tagumpay ay lalong nagdoble-doble pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Pag wala kang pera, Lord, salamat Panginoon, wala akong pera. Magkakapera ka. Pero pag ikaw ay hindi nagpapasalamat sa Panginoon, hindi lalo ikaw magkakapera. Tandaan niyo, pag wala ka ng pera, malapit ka ng magkaroon ng malaking pera. Amen. Lagi pong nangyayari sa buhay natin, pagdating ng magtatapos na ang buwan, 25, karamihan wala na yung pera, yung mga nagsweldo. Pero ilang araw na lang, marami na yung pera. Kasi sweldo na ulit. Kaya pa nakakaranas kayo ng kawalan, magpasalamat kayo sa Panginoon. Dahil sabi ng Santiago, makalipas kang subukin ng Panginoon, malaking pagpapala ang ibabalik ng Diyos. Amen. So kasi takot na sa si Satanas, makita ka lang, nanginginig na yan. Kasi sabi, wala naman akong kapangyarihan dito. Kahit bigyan ko ng sakit, nagpapasalamat ko sa Panginoon. Hindi ka nabibigyan ng sakit kasi nagpapasalamat ka sa Panginoon. Lalayo siya sa iyo at yung pagpapala, patuloy mong makakamit.
Hindi na ikaw ang maghahanap, kundi ang Panginoon ang mag-provide ng iyong pangailangan. Pwede niyang ipadala sa iyo yung lahat ng iyong pangangailangan. Pwede niyang alugin ang mga bagay o alugin ang lahat ng mundo para lang malaglag ang pagpapala at masalubong lahat. Kaya ang sabi po sa Haggai chapter 2 verse 9 ay verse 6, sabi po niyan, hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa una, at sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kung gaano ang kalagayan mo ngayon sa buhay mo, masigit kang pagpapalain ng Panginoon kung siya ang iyong pinagkakatiwalaan at siya ang laging nasa puso't isipan mo, patuloy ka nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat po ng mga bagay na yan ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa, kaya niyong ipalipat sa dagat ang isang puno o ang bundok, ipalipat mo sa dagat. Ganun po ang kapangyarihan ng ating pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung mga bagay po na gusto nating mangyari, pag patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon at patuloy tayo nagpapasalamat sa mga bagay na ating nakakamit, hindi lang sa meron tayo dapat magpasalamat, kundi matuto tayong laging magpasalamat. Kaya nga pag Miyerkules, di ba, natutuwa ako na ang daming nagpapasalamat. Amen. Huwag yung isipin na wala ng oras. Kasi ang oras po, kahit hindi ka magpasalamat, 24 hours pa rin yan mananatili. Magpasalamat ka, 24 hours pa rin yan, hindi pa rin yan mawawala. Kaya hindi pwede sabihin ng iba, wala kasi akong time. Hindi pwede sabihin ng mayaman, wala akong time. Sasabihin ng mahirap, wala akong time. Sa totoo lang po, mahirap at mayaman, pare-pareho lang ang time natin. 24 hours lang po tayo. Amen. Hindi po 25 hours ang aking time. Pare-parehas lang ang time natin, kaya dapat meron tayong time sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ang nagpapahaba ng time natin sa buhay na ito. Kaya pag siya ang binigyan natin ng panahon, bibigyan din tayo ng panahon ng Panginoon para siya ay paglingkuran. Mapalad tayo dahil napili tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, alam ko na makakamit natin itong mga bagay na ito kung masusundan natin ang Kanyang mga salita na pangako ng Diyos sa atin. Amen. Yayanigin niya ang ibang mga bansa. Yayanigin niya yung puno ng pagpapala. Yayanigin ng Panginoon at pababagsakin ng Panginoon. Sabi nga, bubuksan ko ang turungawan ng kalangitan para ibuhos sa inyo ang mga pagpapala pag alam po natin kung ano yung susi na ating gagamitin. Napakahalaga po yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya tuwing Miyerkules, pumunta po kayo dito, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kahit maliit na bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo, mas masarap magpasalamat doon sa maliliit kasi lumalaki. Pero pag minsan kasi pag malaki, hindi ka na makapagpasalamat. Natatakot ka na. Hindi ako magpapasalamat kasi malaki-laki ito. Baka malaman. Baka malaman ni Pastor ito. Naku, may tights pa naman. Hindi na muna ako magpapasalamat. Ang sasabihin mo, salamat sa Panginoon, pinagpala ako kahit kaunti lang. Kahit malaki kaunti pa rin ang pasasalamat sa Panginoon kasi iniisip niya sayang yung 10%. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon at alam po ninyo yung mga bagay na gusto natin kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Masabi niya, piling dadalhin sa atin, ihahakutin sa atin yung mga pagpapalang kailangan natin pag tayo po ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Ito po yung nakita kong tagumpay na pili natin gawin. Yung susi ng yung pasasalamat. Kasi walang taong nagpapasalamat na hindi marunong manalangin. Lahat ng taong marunong magpasalamat, marunong manalangin. At ang lahat ng taong marunong manalangin, marunong po yan magbigay. Sa pagbibigay po, nandun ang pagpapala, ibinibigay ng Diyos sa atin. Ay yung mga bagay na gusto natin, simple lang po ang ating gagawin. Sundin natin ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay mga pangyarihan. Si Moises nung una, yung dagat dahil sa tungkol, nagkaroon ng daan.
Tayo po, ngayon ang kasama natin ang salita ng Panginoon. Kaya magkakaroon din ng daan papunta sa atin yung mga pagpapala gusto natin hingin sa Panginoon. Estudyante ka, gusto mo makapagtapos, dumikit ka sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng katalinuhan. Bigyan mo ako ng pangailangan ko, Lord. Ibibigay ng Panginoon yan. Magbibigay po ang Diyos. Maraming pamamaraan kahit estudyante ka, pili kang kumita. Pili kang kumita kahit na, ngayon, iba na ngayon kahit nasa bahay ka, pili kang kumita. Yung iba nga kung sino pa yung nasa bahay na walang ginagawa sa inyo, malaking kinikita. Maraming ganun. Marami ako nakikita at nalalaman na ganun ang nangyayari. Nakahiga lang sa bahay niya pero ang laki ng kinikita. Lalabas sa tahanan, pupunta lang sa GCash, mag-withdraw na. Paano nangyari yan? Yung pala nakapag-deal na ng mga transaksyon niya, doon na nakikipag-usap. O, GCash mo na lang yung kaparte ko dyan. Ay, marami na yung pakamaraan. Nagbibinta ng kung ano-ano pero nasa bahay lang. Pag puntahan mo ron, tatawag lang kay Ian, kunin mo yung ano, may mga rider sila yung gumagalaw, pero yung mga tao na nandun lang sa tahanan nila, kumikita. Hindi na po ngayon mahirap kumita. Mag-i-start na kami ni Jojo ng Bukupay, mag-i-start na siya. Pili kayo mag-reseller ng Bukupay. Magbibigay kami sa inyo ng 10% sa lahat ng inyong mag-i-reseller ka. Sabihin ng kuya, may order, 10 piraso. O di, meron ka na agad 100 pesos, doon ka lang naman sa bahay mo. Kami na ang gagalaw, ipapadeliver na ni Jojo doon, tatawagan lang siya. Diba? Nandun ka lang, GCash na sa'yo agad, may pera ka na. Ganun po kabilis. Napunta ka sa isang, kahit na yung, sabi nga, yung pumunta ka sa isang sa ilog, marami dyan yung pang-ilog, pwede mong i-porcel. O kung pwede mong panlinis ng banyo, pang-kiskis sa mga ano. Marami na pong paraan para tayo pagpalain. Kaya kahit estudyante ka, pwede kang kumita. Huwag mong iasa sa magulang mo lahat ng iyong pangailangan. Pwede kang kumita. Kasi alam ko lahat ng estudyante may cellphone. Kasi walang estudyante walang cellphone kasi kailangan din nila sa kanilang pag-aaral. At saka ang hirap kaya pag walang cellphone yung anak mo, hindi mo matawagan pag gusto mong tawagan. Lahat meron. Kaya pwedeng kumita lahat sa atin. Lahat po tayo ay pwedeng mayroong kitain araw-araw. Mayroong pong trabaho ang bawat isa na pwede pong kumita. Pwedeng, pastor, baka wala kang wala kang bigas, padeliveran kita. Di may kita ka na agad doon. Saan mo kukunin kay Mami Nins? Papatong ka na ng 20 pesos. Ipapadeliver na si Mark na magdi-deliver. Marami pong bagay na pwede natin pagkakitaan. Buksan lang po natin ang ating kaisipan. At ito po ibinibigay ng Panginoong wisdom na ito sa mga taong minamahal niya. Kasi ang sabi niya, dadalhin sa atin yung mga pagpapala. Hindi ikaw ang maghahanap, kundi dadalhin sa iyong mga pagpapala at yung wisdom ibibigay ng Diyos yun. Pag ibinigay ng Panginoon yun, malaking pagpapala po ibibigay ng Diyos sa atin. Dumarating po yung mga pagpapala niya. Kasi yung kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Mas malawak po ang kaisipan ng Diyos. Kaya kung sa Kanya tayo aasa, malayo po ang ating maaabot. Ang kaisipan ng Panginoon hindi natin kayang abutin. Ang sabi po ng Panginoon sa Isaiah 55, sabi ng Panginoon sa Isaiah 55, verse 8 hanggang 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kapamaraanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kapamaraanan ay higit kaysa inyong kapamaraanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya po may mga bagay na hindi natin naaabot pero nakakamit natin. May mga bagay na hindi mo kayang abutin pero kaya mong makamit sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Yung hindi mo kayang magawa at hindi mo talaga kayang gawin, pag nanalangin ka sa Panginoon, pili po itong mangyari. Pili pong mangyari yung mga bagay na yan. Kaya ganun po ang kapangyarihan ng kanyang salita. Malalim po ito. Hindi po natin maunawaan at hindi natin abot isipin kung paano pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga anak na tapat. Hindi po talaga nagkukulang ang Panginoon. Naalala ko nung nakaraan na sabi ko kay Jojo, mag-blitz ka ng 5K.
May nagsabi, wala pa naman trabaho si Jojo. Ano ni Jojo? Hindi, magbibigay ako. Oras lang ang nakalipas, biglang may tumawag sa kanya, may transaction siya. Tumubo agad siya. O nakabigay agad, nung araw din ngayon ng 5K. Ganun kabuti ang Panginoon. Yung pamamaraan ng Diyos, pwede kasing hipuin ng Panginoon kahit nasa ibang bansa. Amen. Nung nakaraan ako yung nangailangan, taga-ibang bansa talagang pinadala ng Panginoon. Hindi ko alam na siya pala yung pinadala ng Panginoon para sa pangailangan namin. Kasi medyo malaki. Iba talaga ang Panginoon pag humipo. Iba ang Panginoon pag gumawa. Yung mga bagay na hindi mo alam, hindi mo talaga alam kung paano nangyayari at nangyayari. Kailangan namin ng pera. Parang nasa 100K kailangan namin o higit pa. Pero bago dumating yung araw na sinasabi namin, dumating din ng tao na galing pa sa ibang bansa para siya ang gamitin ng Diyos para magbigay ng aming pangailangan. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi ko, yung pananalangin, hindi ko ito iiwan. Kung maaari, dadagdag pa ako ng oras sa pananalangin. Araw-araw kaming nananalangin, pero sa pakiramdam may kulang pa rin. Araw-araw tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, pero pakiramdam ko'y kulang pa rin. Dahil po, dito tayo kumukuha ng lakas. Ang taong mapananangilin, hindi po kukulangin. Ang taong tapat, kailanman ay hindi maghihirap. Pag tayo po'y tapat at tayo talagang mayroong puso na handang sumunod sa Panginoon, tayo pong ipadala ng Panginoon ang iyong pangailangan. At may mga taong tatawag sa iyo para magkaroon ka ng lahat ng iyong kailangan. Ganun po mabuti ang Diyos. Kaya huwag mong sasabihin, naghihirap ako. Hindi po yan totoo. Ang totoo po, pinagpala na tayong lahat ng Panginoon. Amen. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Matutulang tayong humawak ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. At hindi po magkukulang ang Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat po ng mga bagay na gusto natin sa mundong ito, ibinigay na ng Panginoon. Bago tayo nilalang ng Diyos, sabi ng Panginoon, nilalang niya ang mundo. Inayos niya lahat, pagkain, mga isda, dagat, inayos niya lahat bago pa tayo nilalang ng Diyos. Prepare na niya yung lahat ng ating kailangan. Kaya hindi natin pwede sabihin, Lord, bakit nagkukulang ako? Hindi po tayo piling magkulang. May wisdom po ang Panginoon na ibibigay sa atin. Kaya nga sabi ko, itong panahon ito na yung panahon na ang mga tao ay nagkakaroon ng kasaganaan na galing sa Diyos. Ibang-iba po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya nga yung mga bagay na nais ninyo, huwag kayong magdalawang isip na ilapit sa Panginoon. Huwag kayong magdalawang isip. Yung lahat, sabi ko nga, maliit man o malaki, magpasalamat tayo palagi sa Panginoon. Hindi natin sa Panginoon, hindi po ang Panginoon nagsasabi na, araw-araw ka na lang humihingi. Hindi gano'n, kasi ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 6, sa tinuro ng Panginoon na panalangin, sabi niya, Panginoon, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Araw-araw, hindi linggo-linggo, kundi araw-araw kang humingi sa Panginoon. Sabihin, hindi nagsasawa ang Panginoon na humingi tayo sa Kanya. Amen. Pinapakain talaga niya ang kanyang mga anak. Pinagpapahinga pa nga niya ang kanyang mga anak. Hindi niya, kaya nga meron tayong 24 hours kasi dapat meron tayong pahinga. Salamat sa Panginoon. Alam ko tayong lahat ay nakakamit natin yung pagpapala dahil sa ating pananalangin sa Panginoon at pasasalamat. Kaya nga pag may Merkulis na marami nagpapasalamat, natutuwa ako na laging lahat nagsasabi, Lord, salamat sa ginawa mong Panginoon sa buong isang linggo. Kasi kahit naman maubos yung oras, madali lang naman i-adjust. Ang mahalaga, makapagpatutuo ang kanyang mga anak ng kabutihan kasi natutuwa po ang Diyos. Kahit malaki magpasalamat kayo. Huwag kayong mahiya magpasalamat kahit malaki. Kahit na yan ay milyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon kahit na malaki yung binigay ng Panginoon sa inyo. Kasi ayon sa pag-aaral, ang lahat ng tao raw na Kristiyano hindi nagpapasalamat sa palpit pag malaki ang natanggap ng isa. Nagpapasalamat lang ang tao, gumaling yung karamdaman, tinulungan, pero pag tumanggap ng milyon, hindi yan makayang banggitin. Hindi niya mababanggit, hindi niya kaya magpasalamat sa Panginoon.
ayon sa mga nag-aral ng blessing na tinanggap ng mga member. Hindi nila kaya magpasalamat pag 100 million, 50 million, 10 million, hindi na kaya magpasalamat sa palpit. Kaya lang yan pag 100,000. Kasi 10,000 lang. Pero pag 100 million na, sikreto na yan. Ang nakakaalam lang yung pamilya. Kasi ako, 10 million na ito kay pastor. Si pastor na naman mayaman ito. Hindi kaya magpasalamat. Kaya po napakahirap sa totoo lang. Ang magpasalamat, ang pinakamahirap gawin ng isang tao na yung puso, galing sa pusong pagpapasalamat at nagpapasalamat sa Diyos sa malaking pagpapala ng binibigay. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, magpasalamat kayo. Kahit na malaki, magpasalamat kayo. Dahil alam ko, isang araw, lahat kayo magpapasalamat na pinagpala ng Diyos ng milyon sa palpit na ito. Dahil yung sa aking Panginoon, sa aking pinag-aralan, balik mo po yung verse 9. Ang sabi po diyan sa verse 9, dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ihahayag po ng Panginoon ang kasaganaan sa atin sa lugar na ito. Ipagkakaloob yan ng Diyos. Kaya alam ko na lahat kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Kaya dapat po, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Dahil masigit kayong i-bless ng Lord. Masigit kayong pagpapalain ng Panginoon. Ibibigay niya yung lahat ng pangailangan. May milagro po ang Diyos na hindi natin kayang isipin at hindi mo pa naiisip nangyayari na sa buhay natin. Yung ngayong araw mahirap ka pero bukas bigla kang mayaman. Nangyayari po yan. Pag tayo po yung pananampalataya, sa totoo lang nangyayari ang ganyang bagay. Ngayon nakita tayo, mahirap ka pa, nakamotor ka, kinabukasan makikita tayo, naka-4 wheels ka. Nakabili ka. Kasi yung transaction mo, nabuksan, kinabukasan, nagbayaran kayo. Nagkaroon ka ng kaparating bilyon. Pagbalik mo sa akin, uy, naka-4 wheels ka na. Pinagpala ako, pastor. Magkano? Paunti lang. Paunti lang. Hulugan lang ito. Di ba? Ang pagpapala po ng Diyos hindi magkukulang. Ibibigay. Kasi pinakita na ng Panginoon yung mga pagpapalang ibibigay sa inyo. Kaya alam ko, lahat kayo pagpapalain ng Panginoon. Araw-araw po tayo nananalangin at bukod talagang lagi kong hinihiling sa Panginoon na bawat isa sa inyo pagpalain ng Diyos. Kasi kung lahat kayo mayaman, kahit hindi ako mayaman, mayaman na rin ako. Diba? Kasi alam namang matiis nyo ako na kayo ay mayroon, ako'y wala. Siyempre, bigyan ko naman si pastor. Amen. Alam po ninyo yung pagpapala ng Diyos ay sagad-sagad po ibinibigay sa kanyang mga anak. Ibinibigay po sa kanyang mga anak. At yung po mga tapat na anak niya, lahat po kayo pinagpapala ng Panginoon. Alam ko isang araw, yung mga nagdadrive dyan, hindi niya sasakyan, magkakaroon siya ng kanya ng sasakyan. Kaya salamat sa Panginoon. Dati ngayon, top down, pwede natin lang mark sa susunod. Hindi na yung top down. 4 days na yan. Kasi, yung mga tipo ni Mark, pang 4 wheels yan. Diba? Kaya, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo pagpalain. Lahat tayo. Lahat dito kasi marunong mag-drive eh. Babae, lalaki, halos lahat marunong mag-drive. Halos lahat marunong mag-drive. Ay yung kambal ko nga, 1 to ang license niyan, pang 4 wheels yan. Kaya anong minsan, na-check siya, kala ng mga traffic enforcer, mga walang license kasi mga bata pa. Yung 1 to na pala ito, mas sobra pa pala sa license nito. Di ba? Ang pagpapala ng Panginoon, umadvance na kayo, kaya kayong lahat mag-renew na kayo ng 1, 2, 3 na license kasi hindi po magkukulang ang Diyos. Amen. Mahirap naman mag-drive. 4 wheels na drive ko, wala lang ang license mo. Sasabihin mo, pambira sa pastor, may 4 wheels na ako, nahuli tuloy ako. License ko, wala. Ay, prepare niya na yung pang 1 to ninyo. Kahit hindi na 3. Kasi yung 3 kasi pang-track yun eh.
Makikitrabaho ka pa rin, driver ka ng truck. Huwag na yan, ano na lang, 1-2 na lang para ang sarili natin ng ating dadrivean. Salamat sa Panginoon, binuksan na po ng Panginoon ang pagpapala sa kanyang mga anak. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Matuto rin po tayo mag-adjust sa buhay natin. Kung anong meron tayo, maging masaya tayo. Parang ako, sanay na akong mag-adjust kahit kaunti na lang ang oras ko. Purihin ang Panginoon. Matuto po tayo mag-adjust. Maging masaya tayo kung anong meron tayo at pagpapalain po tayo ng Diyos. Tayo pilim po tayo manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon, ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na yung lahat po ng pinakita mo sa akin, Ama, ng mga pagpapala sa iyong mga anak sa dakong ito, inyo pong ipagkakaloob, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang Panginoon, bigyan po ninyo, Panginoon, ng kasaganaan ng bawat tahanan ng narito, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.